Isang gabi, nakipagtalo ang binata sa mga bantay ng pader, na iginigiit na ilang siglo na nilang binabantayan ang isang bakanteng bukid. Nagbanta ang gwardya na isusumbong siya sa konseho ng nayon, at umatras ang binata, pagkatapos ay biglang tumakbo pasulong at pumasok sa pader. Si Dunstan ang pangalan niya. Tumakbo siya hanggang sa marating niya ang isang lungsod. Sa palengke nito, nakakita siya ng mga paninda hindi katulad ng anumang nakita niya sa kanyang buhay. Natuon ang kanyang atensyon sa isang nagbebenta ng bulaklak, isang magandang babae na, sa totoo lang, ay isang utusan lamang ng isang malupit na matandang babae. Nataranta, si Dunstan ay pumitas ng mga bulaklak, ngunit marahan siyang itinulak ng babae patungo sa mga patak ng nyebe, na sinasabing nagdadala ng swerte. Siya ay anak ng isang marangal. Niloko at naalipan sa isang mangkukulam. Hinawakan siya ng isang magic chain, isang chain na masisira lang kapag namatay ang mangkukulam. Nagsisi si Dunstan na hindi siya nakakatulong, kaya inalok niya ang kanyang sarili bilang bayan, at tinanggap ang alok. Hindi ito alam ng mga scholar at explorer, ngunit ang matatag na bantay ay gumagawa ng kanyang trabaho ng maayos, na nagtatago ng isang mahiwagang kaharian na tinatawag na Stormhold. Nang gabing iyon, bumalik si Dunstan sa kanyang tahanan sa England, umaasa na ang kakaibang pakikipagsapalaran ay malapit nang mawala. Pagkalipas ng 9 na buwan, dumating ang isang hindi inaasahang alaala, isang sanggol. Lumipas ang 18 taon. Ang batang si Tristan ay lamaking binata. Kung paano siya lumaki ay hindi mahalaga dahil ito ang kwento ng pagiging isang tunay na lalaki ni Tristan at humarap sa isang mas malaking hamon. Para magawa iyon, kailangan niyang makuha ang puso ng kanyang tunay na pag-ibig. Ang gabing iyon ay parang iba, at sinubukan ni Tristan ang kanyang makakaya, ngunit ang babaeng hinahangaan niya, si Victoria, ay tinatrato lamang siya bilang isang katulong, isang taong magagamit. Isang araw sa tindahan kung saan siya nagtatrabaho siya, hiniling niya na unahin siya sa lahat ng nakapila. Pagkatapos ay sinabihan siyang dalhin ang kanyang mga pinamili sa bahay. Si Tristan ay pinaalis sa pwesto. Nag-aatubili, pinuntahan niya ang kanyang ama, sinabi sa kanya kung ano ang nangyari at kung paano siya pinahiya noong nakaraang gabi ni Humphrey, ang manliligaw ni Victoria. Sinabihan siya ng kanyang ama na huwag sumuko. Sa panghihikayat ng kanyang ama, sinubukan muli ni Tristan na makuha ang puso ni Victoria. Niyaya niya itong lumabas, nag-aalok ng mag-agarang inumin at nangako na gagawin niya ang lahat para sa kanya, pumunta saan man niya naisin, anuman ang kailangan upang patunayan ang kanyang pagmamahal. Pero nanatiling malamig ang puso niya. Kung ikukumpara sa kanyang fiancé, wala sa paningin niya si Tristan. Kung nakikita lang ng mga bituin sa langit kung gaano siya kahihiyan, gusto na niyang magtago. Ngunit ang parehong mga bituin ay nakatutok na sa ibang lugar, malayo sa pader kung saan nakahiga ang pinuno ng Stormhold sa kanyang higaan. At ang gagawin ng haring iyon ay magpapabago ng tuluyan sa kapalaran ni Tristan. 4 sa 7 prinsipe ang ipinatawag, si Primus, Secundus, Tertius, at Septimus. Ang kanilang pamilya ay kilala sa pakikipaglaban sa trono sa anumang paraan na kinakailangan. Inamin mismo ng matandang hari na inalis niya ang 12 sa kanyang sariling mga kapatid para angkinan ang korona. Upang gawin ang kanyang punto, tinawag niya si Secundus sa bintana, hiniling sa kanya na humanga sa kaharian, at pagkatapos ay itinulak siya palabas. Ang mga prinsipe ay mayroon ding kapatid na babae, si Una, ngunit siya ay nawawala ng maraming taon na. Pagkatapos ay inihayag ng hari kung paano pipiliin ang kanyang kahalili. Kung sino man ang makakakuha ng royal necklace at maibalik ang pulang tinang ng hiyas nito ay magiging susunod na pinuno ng Stormhold. Ang kwintas ay lumipad sa langit, tumama sa isang bituin, at nahulog pabalik. Nakita ni Tristan ang pagbagsak ng bituin. Nakita din ito ni Victoria. Dahil sa inspirasyon, pumayag siyang pakasalan si Tristan kung dadalhin niya ang fallen star na iyon bilang regalo sa kaarawan. Isang linggo na lang bago ang kanyang kaarawan, na nagkataong araw din na planong mag-propose ng kanyang fiancé. Ngunit hindi lang si Tristan ang naghahanap. 3 makapangyarihang mangkukulam din ang nagnanais ng fallen star dahil ang puso ng mga bituin ay makapagpapanumbalik ng kabataan. Ang kanilang mga pangalan ay Lemea, Mormo, at Impusa. Minsan na silang nagkaroon ng kandila ng Babylon na nagbibigay daan sa mabilisang paglalakbay, ngunit matagal na itong ginamit. Kaya napili si Lemea na maglakbay sa paglalakad, na ibinalik ang ilan sa kanyang lakas gamit ang huling fragment ng isang sinaunang bituin. Nang gabi ring iyon, pumunta si Tristan sa pader. Pinigilan siya ng matandang gwardya. Sinubukan ni Tristan na ulitin ang panlilinlang na ginamit ng kanyang ama. Ngunit natuto ang gwardya sa karanasan. Pagkatapos ng lahat, siya ay 70 taong gulang na ngayon, at karamihan sa mga taong iyon ay ginugol sa pagsasanay upang paalisan ang mga tao. Bumalik si Tristan sa kanyang ama at sa wakas ay narinig niya ang katotohanan tungkol sa kanyang ina. Ibinigay ni Dunstan kay Tristan ang kanyang mga alaala, kabilang ang isang snowdrop, isang mahiwagang chain, at ang kanyang huling sulat. Sa loob ay isang itim na kandila, ang kandila ng Babylon. Kung naiilawan habang nakatutok sa isang destinasyon, maaari itong mag-teleport kaagad sa gumagamit.
Sa parehong sandali ang nahulog na bituin ay bumagsak sa lupa, nagpapadala ng isang shock ng liwanag. Isang kumikinang na dalaga ang lumitaw sa tabi ng kwintas. Isa pang flash ang dumako sa ibabaw niya. Si Tristan iyon. Sinindihan niya ang kandila habang iniisip si Victoria at ang bituin ng sabay-sabay na direktang nagdala sa kanya. Humingi ng paumanhin si Tristan, na iniisip noong una na maaaring siya ang kanyang ina. Ipinaliwanag niya na siya ang Fallen Star. Ang pangalan niya ay Avane. Si Tristan, desperado na tuparin ang kanyang pangako, ay ginamit ang magic chain para igapos ang kanyang pulso. Binalak niyang ibigay siya kay Victoria bilang regalo. At syempre, tumanggi si Avane. Bumalik sa kastilyo, ang tunggalian sa pagitan ng mga prinsipe ay lalong naging walang awa. Sa pagkakataong ito, si Tersus at ang maharlikang ministro ang naging susunod na nasawi sa pakikibaka para sa trono. Malakas na itinulak ni Septimus, iginiit na siya ang mag-aangkin ng royal necklace. Samantala, ang tatlong mangkukulam ay patuloy na nagtutulungan na inihahanda si Laimea na humayo sa sarili niyang paghahanap sa nahulog na bituin. Bumalik kay Tristan, nagawa niyang kumbansihin ang bituin, si Avane, na maglakbay kasama niya. Nangako siya na kapag nakilala niya si Victoria, ibibigay niya sa kanya ang kandila ng Babylon para makabalik siya sa langit. Kinaumagahan, ang mga prinsipe, ang mga mangkukulam, at si Tristan kasama si Avane ay nagsimulang maglakbay. Di nagtagal, nakahanap si Limia ng isang batang pastol sa kalsada at ginawa siyang kambing, binigyan siya ng magkatugmang pares para hilahin ang kanyang karwahe. Nang maglaon, nag-cross ang landas niya kay Sal, ang nagbebenta ng bulaklak, na nagkataong isang mangkukulam. Minsan na rin ikinulong ni Sal ang ina ni Tristan. Humingi si Laimea ng pagkain sa kanya, na mabait na ibinigay ni Sal, kahit napalihim niyang nilason ito. Nais din ni Sal ang nahulog na bituin sa pag-asa na maalis ang kompetisyon. Si Laimea, na galit, ay nagsiwalat ng kanyang tunay na pagkatao at isinumpa si Sal, kaya hindi niya makilala ang bituin, kahit na nakatayo siya mismo sa kanyang harapan. Samantalang si Tristan naman ay pilit na hinanap ang pader. Ang alam niya lang ay ito sa isang lugar sa Hilaga. Sa ibang lugar, pinatay ni Septimus ang isang manghuhula na tumulong kay Primus at kinuha ang kanyang nakikitang bato upang subaybayan ang bituin. Ganoon din ang ginawa ng mga mangkukulam sa sarili nilang mga mahiwagang kasangkapan. Pagsapit ng gabi, narating ni Laimea ang lugar ngunit wala siyang nakitang bituin. Tinawag niya sina Mormo at Empusa. Binalaan nila siya na huwag mag-aksaya ng labis na mahika at pinaalalahanan siya na mag-alay ng sakripisyo upang ipakita ang kanyang susunod na hakbang. Kaya binago ni Laimea ang mga kambing bilang tao, ginawang babae ang pastol, at gumawa ng isang buong bahay tuluyan bilang isang bitag. Maya-maya ay nagising si Avane at nilapitan siya ng isang unicorn na nagpalaya sa kanya at dinala siya. Hindi sigurado kung mapagkakatiwalaan niya ang pangako ni Tristan, tumakbo siya. Hindi nagtagal, bumalik si Tristan na may dalang tinapay at nalungkot siya nang makitang wala na siya. Dahil sa pagod, nakatulog siya. Sa kanyang panaginip, binalaan siya ng mga bituin tungkol sa mga mangkukulam na pumapatay sa bituin at kumukuha ng kanilang mga puso para sa walang hanggang kabataan. Sinabi nila sa kanya na maghanap ng isang kadugo sa Stormhold para protektahan siya. Samantalang may dumating na karwahe. Si Primus iyon. Nabangga ni Tristan ang karwahe kaya napilitan si Primus na huminto. Noong una, tumanggi si Primus na tumulong, ngunit binanggit ni Tristan ang Fallen Star at nagbago ang isip niya. Nakarating na si Avane sa ina ni Laimea. Malugod siyang tinanggap ni Laimea, nag-alok ng paliguan, silid, at maging ng masahe para matulungan siyang makapagpahinga. Pero syempre, bitag lang ang lahat para kunin ang puso niya. Sa pinakakritikal na sandali, pumasok si Prinsipe Primus sa bahay panuluyan, naghahanap ng mapagpahingahan. Dumiretso siya sa paliguan, hindi alam ang panganib. Inalok siya ni Laimea ng alak, ngunit tumanggi siya at uminom ng sarili niyang alak gaya ng itinuro sa kanya ni Septimus na maging maingat. Iminungkahi ni Primus na ialok ang alak kay Tristan sa halip, alam niyang malamang na mauuhaw siya. Si Primus ay gumawa ng magalang na pakikipag-usap sa isang walang kabuluhan, hindi alam ang kwintas na suot niya. Samantala, dumating si Tristan at inalok ni Bernard ang alak. Bago pa niya ito inumin, sumabog ang unicorn at napaatras siya, na halatang may lason ang inumin. Sumugod si Tristan para balaan si Primus, ngunit huli na ang lahat. Sinaktan ni Laimea, na ikinamatay niya. Sumabog ang kaguluhan. Na corner, sinindihan ni Tristan ang kandila ng Babylon, at ang kislap ng liwanag ay nagdala sa kanya at Avane palayo sa kaligtasan. Dahil parehong iniisip ni na Tristan at Avane ang tahanan noong ginamit nila ang kandila ng Babylon, hindi sila nakarating sa alinmang destinasyon. Sa halip, napunta sila sa isang lugar sa pagitan, na lumulutang sa itaas ng mga ulap. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtatalo, bigla silang nahuli ng isang crew ng mga Lightning Hunters. Ang kanilang airship ay pinangunahan ni Captain Shakespeare. Nagtanong siya sa kanila, ngunit nang walang sumagot, pareho silang nakakulong para sa gabi. Sa umaga, ipinagdiriwang ni Septimus ang balita ng pagkamatay ng kanyang kapatid. Ngunit kung wala ang royal necklace, hindi pa rin niya kayang kunin ang trono.
Pinilit niya si Bernard na ibunyag ang kanyang nalalaman at pagkatapos ay kinalagad siya sa paghahanap sa kwintas at sa nahulog na bituin. Determinadong maging hari at magtamo ng buhay na walang hanggan. Samantala, nagkakagulo rin ang mga mangkukulam. Nabigo si Linnea na makuha ang bituin at nawala pa ang kanyang enchanted dagger. Ngayon, kailangan niyang ibalik ang bituin sa kanilang lungga para simulan ang ritual. Binalaan siya ni Mormo at Impusa na hindi na siya manghuli ng mag-isa dahil papalapit na rin si Septimus at ang kanyang mga kawal. Tinanong ni Evane ang debosyon ni Tristan kay Victoria, na nagtanong kung bakit kailangan ng pag-ibig ang mga kondisyon. Hindi siya nakaimik sa tanong nito. Hindi nagtagal, bumalik si Kapitan Shakespeare upang tanungin sila. Humingi siya ng matapat na sagot kung hindi ay itatapon niya si Tristan sa barko. Nang sa wakas ay hinamin ni Tristan na siya ay mula sa Inglaterra. Sa halip na si Tristan, ang kapitan ang naghagis ng isang straw puppet na nakasuot ng damit ni Tristan sa dagat. Ang lahat ay para sa pagpapanatili ng mabangis na reputasyon ni Shakespeare. Inalok niya sina Tristan at Evane ng mga bagong damit at nangakong tutulungan niya si Tristan na pagandahin ang kanyang hitsura. Sa isang pribadong pag-uusap, inamin ni Shakespeare na pagod na siyang magpanggap na malupit para lamang mapanatili ang kontrol sa kanyang mga tauhan. Sumang-ayon si Tristan, na nagsasabi na ang pagiging iyong sarili ay palaging mas mahusay kaysa sa pamumuhay sa likod ng isang gawa. Maya-maya, dumaong ang mga tripulante para ibenta ang kidlat na nahuli nila. Nandoon din si Sal. Matapos ang pagbebenta, hinailanify si Shakespeare sa isang tabi at ibinulong ang tungkol sa mga alingaw-ngaw ng isang nahulog na bituin. Alam na ng kapitan ang katotohanan, ngunit itinuring ito bilang chismis upang ilayo ang atensyon kay Evane. Pagbalik nila sa barko, nagulat ang mga tripulante nang makitang nakatayo doon si Tristan. Mabilis na sinabi ni Shakespeare na si Tristan ay kanyang pamangkin at ipinakita si Evane bilang isang regalo para sa libangan. Ito ay isa pang pagganap upang mapanatili ang kanyang mabangis na imahe. Nagpatuloy ang paglalakbay, at sa paglipas ng mga araw, nagsanay si Tristan sa eskrima at labanan, habang si Evane ay nagpractice ng musika at pagsasayaw. Minsan ay sama-sama pa sila sa mga tauhan sa paghuli ng kidlat. Samantala, papalapit pa rin ang kanilang mga kalaban. Nalaman ni Linnea mula kay Fairtie kung saan naroon ang airship. Bagamat hindi niya nabawi ang kandila ng Babylon, isinumpa niya si Fairtie na iniwan lamang siyang makapagsalita sa mga tunog ng ibon. Nang maglaon, nakatagpo siya ni Septimus, hindi naunawaan ang mga ingay bilang pangungutya, at pinatay siya sa lugar. Sakay ng airship, sa wakas ay narating ni Tristan at Evane ang pinakamalapit na bayan sa tabi ng pader. Mula doon, kailangan lang nilang maglakad ng maikling distansya. Bago sila umalis, ipinasa ni Shakespeare ang isang lihim na mensahe kay Tristan, isang bagay na agad na nakakuha ng curiosity ni Evane. Di nagtagal, nakatanggap si Linnea ng balita na ang airship ay lumapag malapit sa palengke, ibig sabihin ay nandoon na sina Tristan at Evane. Nakita pa ni Tristan at Evane ang karwahe ni Linnea at mabilis na nagtago. Sa tahimik na sandaling iyon, inisip ni Evane kung si Tristan ay immortal. Itinanggi ito ni Tristan, sinabing walang ibig sabihin ang immortalidad kung kailangan itong mabuhay ng walang tunay na pag-ibig. Kasabay nito, natagpuan ni Septimus ang airship ang mga tripulante ay nagpapahinga, at ang kapitan ay pribado na tinatangkilik ang kanyang pagmamahal sa pagsasayaw. Sinubukan silang hulihin ni Septimus at ng kanyang mga tauhan, ngunit matalinong lumaban ang mga tripulante at natalo sila. Nabigo si Septimus na makakuha ng anumang kapakipakinabang na impormasyon. Si Kapitan Shakespeare ay nawasak, ang kanyang maingat na itinayong mabangis na reputasyon ay nasira sa harap ng kanyang buong tauhan. Ngunit alam na pala ng mga tripulante kung sino talaga siya at tinanggap pa rin siya. Bukod pa sa isang masungit na matandang marino na medyo nagreklamo. Gayunpaman, hindi sumuko si Septimus. Itinumba niya si Bernard at ninakaw ang kanyang kabayo, nagpatuloy sa paghabol. Samantala, nalaman ni Tristan at Evane na ang pader ay 2 araw na lang. Ibig sabihin ay mamimiss ni Tristan ang kaarawan ni Victoria. Ibinaba nila ang isang dumaan na karwahe na minamaneho ni Sal. Agad niyang napansin ang patak ng nyebe sa dibdib ni Tristan at tinangkin na kanya iyon. Iginiit ni Tristan na ito ay regalo mula sa kanyang ina, ngunit sinabi niyang ipagpapalit niya ito kung may bibigay sa kanila ni Sal ang kandila ng Babylon. Matapos kunin ang patak ng nyebe, inihayag niya na hindi ito ordinaryong bulaklak, ngunit isang alindog laban sa mga spells. At para hindi lumaban si Tristan, ginawa niya itong daga. Sinubukan ni Evane na lumaban, ngunit dahil sa sumpa ni Linnea kanina, hindi niya mahawakan si Sal. Kaya, sumakay siya sa karwahe, hawak si Tristan ng ligtas at nanatili sa kanya. Sa paglalakbay, pinakain ni Evane si Tristan na keso at sa wakas ay ipinagtapat niya ang hawak niya sa kanyang puso. Sinabi niya na ang panonood ng mga tao na nagmamahalan sa isa't isa ay ang dahilan kung bakit siya tumingin sa mundo sa unang lugar, at ngayon siya ay umibig sa sarili kay Tristan, taos puso at walang kondisyon. Sa kalaunan, nakarating sila malapit sa palengke sa tabi ng pader, si Sal binago siya pabalik sa isang tao, kahit na kailangan niya ng oras upang mabawi ang kanyang lakas. Dinala siya ni Evane sa isang inn.
Nang magising si Tristan, sinabi niya kay Evane na narinig niya ang lahat ng sinabi nito noon, at ganoon din ang nararamdaman niya. Tulad ng isang ipinahiwatig ni Kapitan Shakespeare, minsan ang pag-ibig ay nasa harapan natin, kahit hindi natin ito nakita. Magdamag silang magkasama, malalim na konektado. Pero madaling araw, tahimik na umalis si Tristan. Nag-iwan siya ng mensahe para kay Evane kasama ang innkeeper, sinabing babalik siya pagkatapos niyang puntahan si Victoria. Kasabay nito, parehong alam na ngayon ni Laimea at Septimus ang lokasyon ni Evane at nakikipagkarera sila sa pader. Ilang sandali pa, nagising si Evane na nag-uumapaw sa kaligayahan, buti na lang wala na si Tristan. Naduraj ang puso, naglakad siya patungo sa pader para sundan siya. Nakita ito ng ina ni Tristan at sinubukan siyang pigilan, ngunit pinigilan pa rin siya ng magic chain. Nagpumiglas siya, ginagawa ang lahat para protektahan si Evane. Narating ni Tristan ang tahanan ni Victoria at nabigla siya sa kanyang bagong kumpiyansa at hitsura. Ngunit hindi siya naparito upang manalo sa kanya. Binigyan lang niya ito ng isang lock ng buhok ni Evane para tuparin ang pangako niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na huwag ipagmalaki ang kanyang sarili dahil natagpuan na niya ang kanyang tunay na pag-ibig. Noon lang, nagpakita si Humphrey at hinamon siya dahil sa selos, ngunit wala nang pakialam si Tristan. Habang ang lock ng buhok ay gumuho sa itim na alikabok, napagtanto niya ang katotohanan na hindi sinabi ni Evane sa kanya. Hindi niya kayang tumawid sa pader. Ang isang bituin na tumatawid sa mundo ng mga tao ay hindi makakabalik kung walang nagmamahal sa kanya sa tabi niya. Samantala, si Evane ay papalapit sa pader, hindi alam ang panganib. Si Tristan, ang kanyang ina, at si Laimea ay sabay-sabay na sumugod sa kanya. Naunang lumapit sa kanya ang ina ni Tristan at sinubukang tumulong, ngunit lumitaw si Sal, kasunod si Laimea. Ang sitwasyon ay lumaki sa isang mabangis na mahiwagang paghaharap. Napatay si Sal at sa kanyang pagkamatay, tuluyang naputol ang kadena na nakatali sa ina ni Tristan. Ngunit mabilis na tumalbog si Laimea kapwa nila Evane at kinaladkad sila palayo sa pugad ng mangkukulam. Pinagmamasdan ng wall guard ang lahat ng nangyayari mula sa malayo. Pagdating ni Tristan, sumugod ang guard para sabihin sa kanya ang nangyari. Agad na inagaw ni Tristan ang patak ng nyebe mula sa inabando ng karwahe ni Sal, sumakay sa kanyang kabayo. At dir-diretsong sumakay patungo sa pugad ng magkukulam. Hindi nagtagal, narating din ni Septimus ang parehong lugar. Sa loob ng pugad, sinalubong si Laimea ng kanyang mga kapatid na babae habang naghahanda sila para simulan ang ritual. Hindi nila alam na nakatingin sa bintana sina Tristan at Septimus. Noong una, handang magpatayan ang dalawang lalaki, ngunit dahil sa mga pangyayari, tahimik silang pumayag na magtulungan. Unang sumalakay si Septimus, handang hampasin ang ina ni Tristan, ngunit pagkatapos ay natigilan ito. Nakilala niya siya si Una, ang kapatid na matagal na nilang nawala. Itinulak niya siya palayo sa panganib, na nagpatisod sa kanya sa mga bisig ni Tristan. Kasabay nito, sinimulan ni Septimus na labanan si Impusa sa isang matinding labanan. Nilingon ni Una si Tristan at sinabi sa kanya ang totoo. Siya ang kanyang ina. Ipinagpatuloy ni Septimus ang kanyang laban. Mga apoy sa paligid niya. Kinokontrol ang apoy, ngunit ang baluti ni Septimus ay hindi masusunog. Sumalungat siya gamit ang kanyang talam, at nahulog si Impusa. Handa nang pumasok si Mormo, ngunit pinigilan siya ni Laimea. Sa halip, gumamit si Laimea ng dark magic para kontrolin si Septimus na parang puppet at inikot siya laban kay Tristan. Sa pagkakataong ito, hindi may pagtanggol ni Septimus ang sarili at namatay siya sa spell ni Laimea. Ngayon ay si Tristan na. Humakbang siya para iligtas si Evane. Pinalakas siya ni Una, na ipinaalala sa kanya ang lakas sa loob niya. Inutusan ni Laimea si Mormo na salakayin si Tristan. Maikli lang ang laban. Pinalaya ni Tristan ang mga hayop na kinulong ng mga mangkukulam dahil sa kanilang mga ritual. Ang mga hayop na galit pagkatapos panoorin ang marami sa kanilang sariling mga isinakripisyo. Sa wakas, si Laimea na rin ang humarap kay Tristan. Pinakawalan niya ang kanyang mga sumpa, ngunit ang patak ng nyebe na dala ni Tristan ay napatunayang isang malakas na proteksyon na sinisira ang bawat spell na ginawa niya. Pagkatapos ay ginamit ni Laimea ang kanyang mahika upang bigyang buhay ang mga bagay sa paligid ng silid, kabilang ang walang buhay na katawan ni Septimus na pinipilit itong umatake. Naalala ni Tristan ang mga sword techniques na natutunan niya sakay ng Casperine at nagawa niyang pigilan ang inaalihan na bangkay. Siya ay umindayog, tumalon, at sumipa, ibinagsak ang isang chandelier ng direkta kay Laimea. Pero malakas pa rin siya. Muntik na niyang mapatay si Tristan. Sa kanyang kalungkutan at galit, ipinagtapat niya na ang kawalang kamatayan ay walang kahulugan ngayong wala na ang kanyang mga kapatid na babae. Kumalas siya sa pagkakahawak at umatras. Tila tinatanggap ang pagkatalo, ngunit ito ay isang lansihin. Nais makasigurado ni Laimea na nananatiling buo ang puso ni Evane. Kung makaramdam ng heartbreak si Evane, lalabo ang kanyang puso at mabibigo ang ritual. Pagkarinig nito, niyakap ni Evane si Tristan. Ang kanyang pag-ibig ay nagpasiklab sa kanyang tunay na kinang, naglabas ng isang maningning na pagsabog ng liwanag. Ang pagsabog ay winasak si Laimea minsan at para sa lahat.
Muling nagkita sina Tristan, Avane, at Una. Natagpuan ni Tristan ang hiyas ng Stormhold na ngayon ay kumikinang muli. Nangangahulugan niyon na sa wakas ay lumitaw na ang nararapat na tagapagmana. Ang 7 makamulto na prinsipe ay napalaya. Si Tristan ay nakoronahan bilang bagong hari ng Stormhold kasama ang buong kaharian na nagtipon upang saksihan ito, kasama ang mga taga-nayon mula sa pader, maging sina Victoria at Humphrey. Pagkatapos ay nagbigay si Una ng isang makabuluhang regalo, isang bagay na malalim na nakatali sa kanilang paglalakbay. At kaya pinamunuan ni na Tristan at Avane ang kaharian sa loob ng 80 taon. Walang sino man ang mabubuhay magpakailanman maliban kung dala nila ang puso ng isang bituin. Ibinigay na ni Avane ang kanya ng buo kay Tristan. Nang lumaki na ang kanilang mga inapo, oras na. Ang kandila ng Babylon ay muling sinindihan, at magkasamang bumangon sa langit si Tristan at Avane. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.